Isang makapanindig balahibong gabi na naman mga kapwa ko tambay. Tunghayan natin ang kwento ni Meg, isang OFW. Ito ang kanyang kwento na aking pinamagatang Hotel de Bangungot. Disyembre ng 2022, nung maisipan kong sorpresahin ang aking pamilya sa aking pag-uwi. Isa akong factory worker sa Korea. 2 taon na akong hindi nakakauwi kung kaya't sabik na ako makapiling muli ang mga ito. Gabi ang arrival ng aking eroplano sa Manila. Pagod na ako kung kaya't naisipan ko muna magpalipas ng gabi sa isang hotel. Malayo pa kasi ang aming probinsya kaya magpapaumaga na ako bago muling bumiyahe pauwi sa amin. Isang kwarto sa 4th floor ang aking inukupahan. Pagpasok ko pa lang sa kwarto ay tila ba bumigat na ang aking pakiramdam. Tila ako'y nahilo at parang masusuka pa. Kaya't dumiretso ako sa banyo at naghilamos. Nung mahimasmasan ako ay pinagkibit balikat ko na lang ang aking naramdaman kanina. Marahil ay talagang pagod lamang ako sa biyahe. Kumain muna ako at nagpalipas muna ng sandali sa labas bago ako muling bumalik sa hotel. At sa muli kong pagpasok ay nakaramdam na naman ako ng bigat sa aking dibdib. Ngunit hindi kasing lala nung una. Hindi ko ito pinansin. Naganda na akong maligo. Matatakotin ako mga katambay. Kung kaya't halos ayaw kong pumipikit kapag ako'y naliligo. Nakakabingi ang katahimikan sa banyo. Sinimulan ko ng maligo. Nilibang ko ang aking sarili sa pagkanta. Habang ako'y kumakanta, ay naramdaman ko na may bumubulong sa likuran ng aking tenga. Na tila ba sinasabayan ako sa aking pagkanta. Bigla akong lumingon patalikod. Hirap man ay pilit kong idinilat ang aking mga mata na may bahid pa ng bula. Sa pakiwari ko ay may naaaninagan akong isang babae na nakatayo sa aking likuran. Kinusot ko ng mabuti ang aking mata. Wala na ang aking nakita nung ako ay muling magmulat. Kinikilabutan man ay pilit kong iwinaksi ang aking mga nai-imagine at pinaniwala ko ang aking sarili na ako ay namalikmata lamang. Pagkatapos kong maligo ay naka-video call ko ang aking nanay. Siyempre, hindi ko ikwinento na nasa Pinas na ako. Ang buong akala nila ay nasa Korea pa rin ako. Maingay ang aking nanay kapag kausap ko siya sa phone. Madalas na tumatawa at nagmumura kapag nagugulat. Nang sa gitna ng aming pag-uusap ay natigilan na lang siya bigla. At nasabi ba naman niyang, "Anak naman, ba't di mo man lang nasabi na may kasama ka na pala sa kwarto mo? Ang ingay ko pa naman, nakakaya tuloy." Ako'y kinilabutan sa tinuran ng aking nanay. Kaya't sinabihan ko siya na, "Huwag mo naman akong biruin ng ganyan, Nay. Alam mo naman na matatakotin ako eh." "Joke lang anak, ikaw naman, di ka na mabiro." Pero halata sa tono ng kanyang pananalita na nagsisinungaling lang siya. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin siya. Hindi ako makatulog. Kung ano-ano ang nai-imagine ko. Nagkamali yata ako ng desisyon na mag-check-in pa dito. Mabuti pa siguro, umarkila na lang ako ng taxi diretso sa amin. Pilit kong nilibang ang sarili ko sa panunood ng mga video sa aking cellphone. At habang ako'y nanonood, ay napansin ko ang unti-unting pagbukas ng pintuan ng closet na may salamin sa tapat ng paanan ng aking kama. Hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Pigil ang aking paghinga habang inaantay ko na lang na may kung anong lumabas sa loob ng closet. Nang
Sa gulat ay napatili ako. Nalaglag ang aking malaking bag galing sa loob ng closet. Ay, buwisit kang bag ka. Mamamatay ako sa nerbiyos sa'yo. Galit kong nasambit. Agad ko tong pinulot at isinandal ko na lang ito sa gilid ng pader. At nang isarado ko ang pinto, ang salamin ng closet, ay kitang-kita ko na may babaeng nakatindig sa aking likuran. Napabalikwas ako ng lingon sa aking likod, ngunit nawala ang babae. At nilingon ko uli ang salamin, wala na rin dito ang kanyang refleksyon. Tabi-tabi po, takot na takot kong nasambit. Muli akong bumalik sa aking pagkakahiga at iniwan kong bukas ang ilaw. Muli ko ring binalikan ang aking panonood ng mga video sa aking cellphone. Habang nanunood ay ramdam ko na sobrang laki na ng aking ulo sa kilabot na nararamdaman ko. Ngunit pilit kong iwinaksi ang aking mga naisa sa isip. Ilang sandali pa nang naramdaman kong bumibigat na ang talukap ng aking mga mata. Nagising ako dahil hindi ako makahinga. Napakahigpit ng pagkakasakal ng lalaking nakadagan sa akin. Ngayon ko lang nakita ang lalaking ito, ngunit sa senaryong ito ay asawa ko daw siya. Nandilisik ang mga mata nito sa galit. At kung di ako makakapiglas mula sa kanyang pagkakasakal, ay tiyak na mapapatay niya ako. Kinalmot ko siya sa muka, kung kaya't nabitawan niya ako. Sa haba ng aking mga kuko ay malalim na sugat ang aking naidulot sa kanyang muka. Lalo niya itong ikinagalit. Sinabi ko naman sa'yo, wala kaming relasyon ni Rex. Kliyente ko lang siya. Aking nasambit. Punyet ang kliyente. Bulag lamang ang magsasabi na wala kayong relasyon. Tugon niya. At sabay dakot sa aking buhok at inumpog niya ako sa side table ng paulit-ulit. Ramdam ko ang pagkabasag ng aking mga labi at pagkatanggal ng aking mga ngipin. Napakasakit. Halos hindi ko na maiusal ang salitang, "Tama na. Maawa ka naman sa akin. Tama na, please." Hindi pa siya nasiyahan. Ilang beses pa niya akong sinuntok at pinagtatadyakan. Bakit mo ko ginaganito? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo. Tumigil ka na. Hirap na ako. Masakit na. Tama na. Pagmamakaawa ko. Muli niya akong hinablot sa buhok at kinaladkad. Halika, tapusin na natin ang paghihirap mo, kanyang sabi. At nang matapatan ko ang salamin ng closet, ay nakita ko ang aking refleksyon. Iba ang aking itsura. Duguan man ay mababanaag mong maganda ang babaeng nasa refleksyon ng salamin. At tila ba huminto ang oras ng mga sandaling yun. Nagsalita ang nasa refleksyon at ako'y kinausap. Paulit-ulit at abot-abot ang pagmamakaawa. Tulungan mo ko. Tulong. Gusto ko na matahimik. Parang awa mo na. Tulungan mo ko. Ako si Chloe. Gusto ko nang magpahinga. Bumalik ako sa sitwasyon ng pagpapahirap ng aking asawa. Kinaladkad niya ako patungong banyo at patuloy pa rin ang pananakit nito sa akin. Pinalipit niya ang aking kamay papuntang likod at pilit niya akong pinapaamin na meron akong lalaki. At nang di ako umamin sa akusasyon niya na di ko naman talaga ginawa, ay buong lakas niyang pinalipit pataas ang aking braso. Lumagotok ito. Napahiyaw ako sa sakit. Ramdam ko ang tila pagkapunit ng aking mga litid sa aking braso hanggang balikat. Tama na, Gerald. Tama na. Tigilan mo na to.
Wala akong ginagawang masama. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Ngunit parang lalo pa siyang narindi sa aking pagsigaw. At doon ay isinagawa na niya ang karumal-dumal na pagpaslang sa akin. Pinuno niya ng tubig ang bathtub. Tinakot niya muli ang aking buhok. Napakasakit. Halos matuklap na ang aking anit sa pagkakahablot niya. At doon ay isinubsob niya ang aking mukha. Hindi ako makahinga. Kahit anong palag ko ay di ko siya madaig. Ang hirap, ang sakit. At ako ay nagising. Habol hininga. Basang-basa ako ng pawis. At tila napakanipis ng hangin sa aking silid. At isang babae ang nakita ko na nakaupo patalikod sa aking paanan. Nang biglang may kumalabog bigla sa aking pintuan. Biglang lingon ko sa pinto. Nung magbalik ako ng tingin sa babae, ay wala na ito sa aking paanan. Tumayo ako upang silipin ang may kagagawan ng ingay sa labas. At doon ay nakita ko ang isang lalaki na susuray-suray sa kalasingan palayo sa aking pinto. Isinarado ko ang pinto at tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ako na nga ito. Gising na ako. Napaupo ako sa kama at napahagulgul. At nasabi kong, ipagpapamisa kita. Bukas na bukas din. Pangako yan. Sabay dasal ko para sa kanya. Biglang gumaan ang aking pakiramdam at naging maluwag ang aking paghinga. Hindi na ako nakatulog pa. Kinaumagahan ay dumiretso muna ako sa simbahan upang ipagpamisa ang babaeng nagngangalang Chloe. Nagtirik ako ng kandila at nagdasal. Chloe, sana natulungan kita. Sana ay matahimik ka na. Nakauwi ako sa amin ng matiwasay at isinalaysay ko sa aking pamilya ang nangyari sa akin. At doon, inamin din ng aking nanay na kitang-kita daw niya ang babaeng nakatayo sa likuran ko nung gabing kausap ko siya. Puputulin ko na dito ang aking kwento mga katambay. Sana'y nagustuhan nyo ang aking kwento. Mag-subscribe na rin kayo sa aking channel. At kung di naman kalabisan, ay pakipindot nyo na rin yung notification bell at pakishare. Paki-thumbs up na rin para lalo pa akong ganahang gumawa ng mga gantong video. Hanggang sa muli mga katambay. Maraming salamat.